Ang headline sa edisyong ito ng Church News. Tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, pinangunahan ang pagtatalaga sa Diyos ng 3 gusaling sambahan sa Europa. 4 na bagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo itinalaga sa Panginoon Diyos sa iba't ibang lalawigan. Sa Batangas, get-together ng mga nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo, masayang isinagawa. Iba't ibang serbisyo ng pamahalaan naging bahagi sa Family Caravan 2013 sa Metro Manila Central. Proyekto na This is Kadiwa, dinagsa ng mga kabataang Iglesia ni Cristo sa Pangasinan East. Ang lahat ng yan sa edisyong ito ng Church News. Mula sa INC TV News Center, narito sina kapatid na Rosel Taberna at Carmela D. Bunga ng patuloy na pagkasangkapan ng Diyos sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, matagumpay na naitataguyod ang pagbili ng mga property sa ibayong dagat na gagamitin sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Habang ipinapatayo sa Pilipinas ang malalaking proyekto para sa sentenaryo ng Iglesia ni Cristo sa susunod na taon, tulad ng Philippine Arena at Sports Complex sa Bulacan, 3 gusaling sambahan sa Europa ang magkakasunod na inihandog sa Diyos na personal na pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo Manalo. Kabilang sa mga ito ang mga gusaling sambahan ng Battersea sa London. Sinundan ito ng pagtatalaga ng sambahan sa lokal ng Amsterdam sa The Netherlands at ng lokal ng Athens sa Greece. Sinisikap din ng pamamahala sa Iglesia na maisaayos agad ang mga gusaling sambahan na nagkaroon ng hindi maiiwasang kasiraan dahil sa paglipas ng panahon. Katulad ng dako ng pagsamba sa lokal ng Osame City na nagsisilbi na ngayong landmark doon. Misamis Occidental, isa sa mga probinsya sa Mindanao na nakikilala sa kanyang mga tourist destination. Mayroon itong 3 lungsod, ang Osamis, Oroqueta at Tangdub, at binubuo ng 14 na munisipalidad. Bagamat nasa Oroqueta ang kapitolyo ng lalawigan, ang Osamis City ang pinakamaunlad na lungsod. Makasaysayang din ang dakong ito. Nasa Osamis City ang tanyag na Quota Fort. Itinatag noong 1756 upang magsilbing tanggulan laban sa mga pirata at mga kumakaaway sa mga taga rito. Dito sa Osamis City nakatatag ang tanggapang pandistrito ng Iglesia ni Cristo sa Misamis Occidental. Ilang dekada na ang lumipas nang ipatayo ang gusaling sambahan sa dakong ito. Naitayo noong 1974. Sa paglipas po ng mga panahon, bagamat may isinasagawang mga repainting, pero kailangan na rin po talaga ng renovasyon. Pagkatapos ng general renovation ng gusaling sambahan, ay muli itong itinalaga sa Panginoong Diyos. Lumaki po ang labi ng gusaling sambahan. Nagkaroon po ng mga karagdagang opisina, ang lokal. Ang disenyo po ng ating gusaling sambahan sa loob ay moderno na po. Higit po sa lahat, ang napakagandang gusaling sambahan ito ay para po sa ibayong kapurihan at kalwalhatian ng Panginoon Diyos. Sa pagsambang pinangasiwaan ni kapatid na Rene Panoncillo, ministro ng Ebanghelyo, binigyang diin niya na ang Diyos ang pangunahing nalulugod sa ganitong pagmamalasakit at pagsasaayos ng dako ng pagsamba. Masigasig ang mga kapatid natin na lalong tutulong sa gawaing pagpapalaganap. Kung nung una na sa dati pang gusaling sambahan ay tumutulong sila sa pagpapalaganap, lalo na po ngayon. Kinagabihan, dumating ng maaga ang mga kapatid sa gusaling sambahan kasama ang kanilang mga panauhin. Pagkatapos po ng duty bilang teller po sa bangko, ay dumaretso na po ako doon sa aking kaibigan para anyayahan po siya at pumunta po dito sa ating pamamahayag ngayon. Ngayon, marami kaming bisita punta dito, mga tahuan namin.
Nung nabautismo anak ko sa Iglesia ni Cristo, doon ko na naunawaan ang kalagahan ng pagsamba. Naganyaya rin ako ng mga mahal ko sa buhay, mga estudyante ko, mga kaibigan na sana maunawaan din nila kung naunawaan ko po sa Iglesia ni Cristo. Nang isagawa ang unang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa bagong isinaayos sa gusaling sambahan, dumagsa ang marami nagsusuri sa Iglesia ni Cristo. Nakatawag ng pansin sa marami ang kagandahan ng sambahan. Malinis, malaki, napakamaganda. Mao gini siya silbing murag kuan jud karon kanang mura na sentro, no? Kani karon ring simbahan. Marami ang nagpahayag ng positibong reaksyon sa mga aral ng Diyos na kanilang pinakinggan. Akong nakita gud og gyapon nga nakahiusa gyud kay ngano sobra sa pagkasinsero labi na gyud sa pagpalapad sa mao nga iglesia. Biblical po. Maayo ang pagkasulti. Sa pagsasaayos ng gusaling sambahan dito sa Osami City, lalo pang nabigyan ng inspirasyon ng mga kapatid sa pagdalo ng mga pagsamba at sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ako po si Kapatid Daniel Bandong para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Mula sa Mindanao ay tumungo tayo sa Visayas, pangunahin na sa Iloilo South. Matatagpuan sa lokal ng Dumangas ang pinakabagong sambahan doon. Narito ang report ni kapatid na Froilan Conde. Dati ang pangalan ng Dumangas ay hindi po talaga naman Dumangas. Kaya lang nang dumating dito mga Kastila, dahil sa hindi nila alam ang pangalan ng bayong ito, na daanan nila yung mga taong nag-harvest ng mangga. Dahil sa bayang ito, napakarami noong na mangga. Sa kasalukuyan, halos wala nang masisilayan na mga mangga sa dakong ito, kundi mga palayan at ilan na lamang mga palaisdaan. Ang nakatatawag ng pansin ngayon sa lugar na ito, kahit nasa remote area, ay ang bagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Itong bagong gusaling sambahan na itinayo dito sa aming bayan ay gagamitin namin upang makapag-anyaya ng mga taga rito, makapakinig sila ng mga aral ng Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang pagtulong ng Diyos ay hindi malilimutan ng mga kapatid sa lokal ng Dumangas, kaya bilang paggunita nila sa lahat ng kabutihan, ay nagpasalamat sila sa pamamagitan ng pagsamba. Tuwa ako dahil nakita ko pa itong bago naming gusaling sambahan. Maraming salamat po. Salamat na marami dahil nakaabot pa akong buhay sa paghandog nito at dala-dala ko pa rin tungkulin ko. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na itinuro ni kapatid na Elmer Parungaw, ang tagapangasiwa ng distrito, muling nadama ng mga sumamba ang pagmamalasakit sa kanila ng Diyos. Ang ganitong pagsamba nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magampanan namin ng maayos ang aming mga tungkulin. Hindi malilimutan ng mga kapatid sa lokal ng Dumangas ang pagkakataong napagkalooban sila ng bagong gusaling sambahan na siyang pamalagi ang magagamit nila sa pagsamba sa Diyos. Nagagalak po ang mga kapatid sa Distrito Eklesiastiko ng Iloilo South. Lalo po dito sa lokal ng Dumangas dahil sa kabila ng kahirapan ng pamumuhay. Ang lokal namin ng Dumangas ay nagkaroon ng isang maganda na gusaling sambahan na dito namin pagpapatuloy ang pagsamba sa Diyos. Ang pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan ito sa lokal ng Dumangas ay nagpapatunay ng pagmamahal ng Diyos sa Iglesia at ng kanyang masaganang biyaya na dumadaloy mula sa pamamahala sa aming distrito at sa lokal na ito. Mula rito sa lokal ng Dumangas, distrito ng Iloilo South, ako po si kapatid na Froilan Conde para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sa Luzon naman, puntahan natin ang Palawan. Samahan natin si kapatid na Vic Alejandro sa kanyang paglalakbay patungo sa lokal ng New Agutaya, kung saan itinalaga ang pinakabagong gusaling sambahan doon.
Halos 200 kilometro mula sa Puerto Princesa ang nilakbay namin upang marating ang pinakabagong sambahan sa lalawigan. Magandang panahon, maagang pagdating ng mga kapatid at mabiyayang pagsamba sa Panginoong Diyos. Ito ang nasaksihan sa araw ng pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan sa lokal ng New Agutaya sa Distrito Eklesyastiko ng Palawan North. Isa pong napakalaking karangalan at biyaya sa lokal na kami ay mapagpatayuan ng isang maayos at magandang gusaling sambahan. Itinuro ni kapatid na Alex Lubaw, ministrong tagapangasiwa ng distrito, ang malaking kaugnayan ng gusaling sambahan upang mapagtagumpayan ang mga kahirapan at mga kalamidad na dumarating sa buhay. Salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat muli nakapagpatayo na naman ng bagong gusaling sambahan sa distritong ito. Bagamat malayo ang lokal ng New Agutaya, dito po namin nagagawa yung pagpupuri sa Diyos. Pag may mga suliranin kami, dito po kami lumalapit sa Kanya. Ang modernong sambahan ay matatagpuan sa Barangay New Agutaya, Sitio Landingan, Bayan ng San Vicente, Palawan. Pagpalain po kaming lagi nawa ng Panginoon sa ganitong binigay sa amin biyayang napakalaki. Ito po ay habang buhay naming tatanawing utang na loob sa Panginoon. Ganon din po sa pamamahala at sa mga nagmalasakit na construction worker. Ganon din po pangangalagaan namin pagmamalasakitan ito. Salamat po ng marami. Ako si kapatid na Vic Alejandro para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Purihin ang Panginoon Diyos! Tumungo tayo sa Northern Luzon. Kamakailan ay muling nagsama-sama ang mga kapatid na Ilocano upang magpasalamat sa Diyos kaugnay ng pagtatapos ng sambahan sa lokal ng Tagudin sa Ilocos Sur. Kabilang ang lokal ng Tagudin sa lalawigan ng Ilocos Sur sa mga pinatayuan ng bagong gusaling sambahan. Matagumpay na naisagawa ang okasyong ito na totoong nagbunga ng iba yung kasiyahan at kasiglahan sa mga kapatid. At higit sa lahat, sinasampalatayanan natin batay sa mga banal na kasulatan, nagdulot ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Sa kabila na ang totoo ay krisis sa kabuhayan ngayon, subalit pinagtatalagahan ng aming mga kapatid ang pagtatayo ng gusaling sambahan sapagkat dito natin sinasamba ang Diyos. Dito nalulugod ang Diyos at dito dumadaloy ang pagpapala ng Diyos sa mga kabuhayan ng ating mga kapatid. Tuwan-tuwa po ako, kapatid. Iyon ho ang hiniling ko na maantay ko, makita ko ang kaluwalhatian ng aming lokal. Makatulong po ako sa kaunlad ng iglesia dito sa aming lokal. Maganda po kasi nabago na po yung luma. Tapos mas pinaganda pa po, lumawak pa po, madami na pong mga kapatid na pwedeng pumasok. Ang pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan sa lokal ng Tagudin ay pinangunahan ni kapatid na Bernardino Sabado, ang tagapangasiwa ng distrito ng Ilocos Sur. Purihin ng Diyos sa kanyang mga kahangahangang gawa sa Iglesia ni Cristo sa pagkasangkapan niya sa pamamahala ng Iglesia. Ako po si kapatid na Christian Gumabon para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sa pagbabalik ng Church News, this is Kadiwa, tinangkilik ng mga kabataang Iglesia ni Cristo. Inilunsad kamakailan sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila Central ang aktibidad na Family Caravan 2013 sa New Era Public School sa Quezon City. Kinapapalooban ito ng Food and Job Fair. Para sa mga detalye, magbabalita si kapatid na Dave Veninoso. Naghahanap po ako ng trabaho. Para po makahanap ng trabaho at makatulong sa magulang. Karoon din po ako ng chance na magkaroon ng trabaho. Ako rito kasi mahirap yung hanap din ng trabaho. Mag-a-apply po. Ito ang karaniwang reaksyon ng mga nagpupunta sa isang job fair. Subalit sa pagkakataong ito, sa pagtutulungan ng mga may tungkulin sa mga kapisanang pansambahayan ng Iglesia ni Cristo, ay inilunsad ang Family Caravan 2013, kung saan hindi lamang may pagkakataong makahanap ng trabaho, kundi mas madaling makakapagtransaksyon sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pag-iempleyo.
Mismong ang mga ahensya ng pamahalaan ang nagpadala ng kinatawan sa New Era Public School upang magbigay serbisyo sa mga tao. Ilan dito ay ang NSO, SSS at BIR. Naghahanap kami ng work since mga fresh graduate po kami. So I have a friend, si Mabelgo po, iglesia po siya. So she tried to call me and then sinabi niya nga po na merong job fair dito. Nandito po ako para mag-apply ng Unified ID. Malaking tulong po ito kasi pag po nilakad po namin ito ng sarili, matatagalan po bago kami makakuha. So malaking tulong po siya para po sa amin. Napakalaking bagay po yung proyekto ng pamamahala para po sa mga SS namin at mga bagay-bagay para ikabubuti po namin. Mas maganda na po yun na mas malapit na po yung SSS. At least po, hindi na po kami pupunta ng East Avenue, ng mga iba't ibang branches pa. At least po, nandito na siya. Yung time po, mas marami pa po kayong magagawa ngayong araw na to. Mayroon ding food fair sa nasabing proyekto na ang mga kalahok ay kabilang sa mga nagseminar sa isang proyekto ng mga kapisan ng pansambahayan ng Iglesia ni Cristo, ang Unlad Kabuhayan. Sa halip na nakatambay lang kami sa bahay, yun, nagkaroon ng kahit paano silbi ng aming buhay at naibabahagi naman namin yung aming kaalaman para din sa mga kapatid natin na mga walang hanap buhay. Ang ganitong mga aktibidad ng mga kapisan ng pansambahayan ng Iglesia ni Cristo ay naglalayong makatulong sa mga kapatid sa Iglesia at maging sa ating mga kababayan. Inaasahan po na pagkatapos po ng araw na ito, maraming mga kapatid ang makakakuha ng trabaho, matatanggap o ma-hire. Yung iba po siguro ay for follow-up interviews. Kakaroon din po tayo dito ngayon ng mga seminars po. Sa seminars ay dito po tinatalakay kung ano-anong dapat isagot kapag ini-interview. At tuturuan din po dito kung paano gumawa ng resume. At kung sino man po ditong walang dalang resume, agad-agad po pwede po silang gumawa dito. Bibigyan po natin sila para dumiretso na po sila sa mga kumpanya kung saan po sila gusto mag-apply. Sa panahong ito na marami ang walang hanap buhay, bunga ng iba't ibang kahadlangan, ang ganitong mga proyekto ng mga kapisan ng pansambahayan ng Iglesia ni Cristo ay tunay na makakatulong. Ako po si kapatid na Dave Beninoso para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sumama sa mga dako ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos, nakinig sa pangangaral at pagkatapos ay nagpahayag ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Ganito ang ginawa ng marami sa ating mga kababayan na Batanggenyo upang patuloy silang magabayan sa kanilang pag-anib sa Iglesia bukod sa mga isinagawang tanging pagtitipon kung saan sila tinuturuan ng mga salita ng Diyos sa panapanahon ang may mga inilunsad na get-together katulad ng nasaksihan namin sa Batangas City. Naghanda ang mga may tungkulin sa Distrito Eklesyastiko ng Batangas ng iba't ibang pagtatanghal na nagbigay ng kaaliwan sa mga dumalo. Nagmula sa iba't ibang relihiyon, kabilang sila sa maraming mga nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo na dumalo sa get-together. Ang mga dumalo ngayon ay mga kapatid nating taga-akay ng mga makikinig ng mga salita ng Diyos. Kasama natin ngayon yung mga nagpasya na umanib na sa loob ng iglesia. Ang kasayahan ito'y inyuukol natin sa kanila. Nakilala rin namin si kapatid na Danilo Tumbaga at ang kanyang buong sambahayan na masiglang nakipagkaisa bilang performers. Tiniyak din niya na kasama nila ang kanilang mga naanyayahang magsuri sa Iglesia ni Cristo. Mula po sa aming mag-asawa, ako po bilang Pangulong Diakono, si Mrs. po Diakonesa, at mula sa aking panganay hanggang sa aming bunso, halos lahat po sila ay mga awit. Kaya ho hanggang sa kanilang paglaki, naakay ko sila sa mga tungkulin. Kabahagi po yun na isang napakahalagang tungkulin na aking tinanggap mula sa pamamahala, lalong-lalo na po yung pag-aanyaya,
pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Nasiyahan din ng mga dumalo na nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa nakita nilang aktibidad. Ngunit higit doon ay ang kanilang kagalakan na natagpuan ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Masaya po dito po, bawat galaw ko, kasiyahan, masigla. Makakatulong po sa kagaya ko po na bago pa lang po mababautismuhan. Gusto ko talaga maging iglesia dahil gusto kong makinig ng aral ng Panginoon Diyos. Isinagawa na ang aktibidad na This is Kadiwa sa mga lalawigan pagkatapos ng matagumpay na paglulunsad nito sa iba't ibang dako sa Metro Manila. Alamin ang highlights ng This is Kadiwa, Pangasinan East Edition sa report na ito ni kapatid na Joyce Evangelista. Kadiwa. Nangangahulugang kabataang may diwang wagas. Ito ang kapisanan ng mga kabataang Iglesia ni Cristo na ang edad ay mula 18 anyos pataas hanggat walang asawa. Ang kapisanang ito ay malakas na katuwang ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo upang ang mga kabataang kaanib ay mapatibay ang buhay espiritual at mapangalagaan ang kanilang kagalingan. Dito sa Distrito Eklesyastiko ng Pangasinan East, muling pinatunayan ng mga kapatid at mga may tungkulin na sila'y kaisa ng pamamahala sa patuloy na pagpapatibay sa kapisanang Kadiwa. Sa inyong mga mukha na kayo ay excited at nasasabik sa anumang mga gagawin natin ngayon. This is Kadiwa po ay naglalayon na lalo po mapasigla ang mga kapatid po nating kabataan. Di lamang po sa mga ganitong mga aktibidad, pero lalong-lalo na po para po sa kasiglahan ng kanilang pagka-iglesia. Masaya po ang mga kapatid po natin. Ang aktibidad ay isinagawa sa Ordaneta Gymnasium. Ito'y di kalayuan sa tanggapang pandistrito ng Pangasinan East na nasa lokal ng Ordaneta City. Ito pong This is Kadiwa ay ginawa na po namin noong February sa Metro Manila South. So yung mga gabay po namin na ginamit doon ay sinare po namin sa kanila dito para yung mga kadiwa din po na nandito sa Pangasinan East, ma-experience din po yung na-experience ng mga taga Metro Manila. Pinagsa ang dakong ito ng mga kabataang kaanib sa kapisanan na talaga namang nag-enjoy sa mga activities dito. Marami po ako nakikilala dito sa iba't ibang lokal. Tapos sa mga ganitong paraan, lalo po napapatibay yung pananampalataya po. Kabilang sa mga dumalo ay ang mga taga-Pangasinan na nasa proseso pa lamang ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. May umatay po sa akin na isang kadiwa at nakita ko po yung kanilang samahan, napakaganda po na wala po sa ibang relihiyon. Pag ako po ay nabautismuhan, magiging matatag po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. At pananatilihin ko po ang aking pagsamba at pagdalo sa mga programa na gaya po ng ginagawa po ng kadiwa. Dito po sa iglesia, masaya po ako kasi po ang mga kapatid ay hindi po tumitingin sa kung may kapansanan man po o wala. Pantay-pantay po dahil may pag-ibig po sa isa't isa. Masaya po siyang kasama. Nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon po tayo ng ganitong aktibidad. Ang gawain ito po ay totoong napakahalaga, napapanahon para ang mga kapatid na kabataan ay malayo sila sa lahat ng mga iba't ibang kasamaan ng sanlibutan at ang maging daigdig naman nila ay ang iba't ibang aktibidad sa loob ng iglesia, ito nga pong sa kapisanan. This is Kadiwa, Pangasinan East! This is Kadiwa sa Pangasinan East! Mula po rito sa Distrito Eklesyastiko ng Pangasinan East, ako po si kapatid na Joyce Evangelista para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Inyong napanood ang ilan sa mga pangyayari sa Iglesia ni Cristo nitong mga nagdaang araw. Ako po si kapatid na Carmela D. Subaybayan niyong lagi ang mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Ako naman si kapatid na Rosel Taberna.